Nakahiga ng kalmado si Qi Qingmo at inutusan si Lin Zichen na agad ilipat sa kanya ang kanyang qi at dugo. Ang makapangyarihang tableta na sa pilitan niyang ipinainom dito ay mabilis na nagpapanumbalik ng enerhiya ni Lin Zichen, at kung hindi niya agad mailalabas ang sobrang enerhiyang yon, literal na saisabog ang kanyang katawan. Upang simulan ang paglilipat, sinabi ni Qi Qingmo na ilagay niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kanyang puso at pakawalan doon ang enerhiya. Agad namang natulala si Lin Zichen at namula ng husto. Ang ibig sabihin yun ay kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay mismo sa dibdib ni Qi Qingmo, dahil sa sobrang alanganin na sitwasyon, halos hindi niya alam ang gagawin. Ngunit dahil sa nagngangalit na pulang enerhiyang umiikot sa kanyang katawan at sa panganib na maaari siyang sumabog anumang oras, wala siyang pagpipilian, isinantabi niya ang kanyang hiya, inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ni Qi Qingmo, at sinimulan ang paglilipat ng enerhiya bago pa ito makapinsala sa kanya. Upang maalis ang isip sa nakakailang na sitwasyon, sinubukan niyang magbukas ng usapan, tinanong niya si Qi Qingmo kung ang kakayahan nitong maglinang ng espiritual na enerhiya kasabay ng pamamaraan nito sa blood quenching ay nangangahulugang sabay nitong tinatahak ang landas ng immortal at martial cultivation. Kalmadong kinumpirma ni Qi Qingmo na isa siyang bihasa sa dalawang landas. Ipinaliwanag niya ang sinaunang kaalaman tungkol dito. Ayon sa kanya, ang immortal path ay nakatuon sa paglinang ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, samantalang ang martial path ay nakatuon sa pagpapatibay ng pisikal na katawan. Ang blood quenching technique na ginagawa ni Lin Zichen ay isa lamang sa maraming pamamaraan ng body refining path. Ipinaliwanag din niya na walang nakahihigit sa dalawang landas na ito, magkaiba lamang ang kanilang pamamaraan, umaasa ang immortal path sa mga batas at teknik, habang ang martial path naman ay nakabatay sa lakas ng katawan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho silang humahantong sa iisang sukdulang antas ng ebolusyon, dahil mas madali ang paglinang ng espiritual na enerhiya kaysa sa mabagsik na pagsasanay ng katawan. Karamihan sa mga makapangyarihang nilalang noong kanyang panahon ay piniling tahakin ang immortal path. Dahil dito, napaisip si Lin Zichen, kung pareho rin naman ang patutunguhan ng dalawang landas, bakit pagugugol ng oras at lakas ang isang tao sa sabayang paglinang ng dalawa? Ibinunyag ni Qi Qingmo na noong kanyang panahon, unti-unting naubos ang espiritual na enerhiya ng mundo. Dahil dito, napilitan ng mga cultivator na lumipat sa body refining, kung hindi, tuluyan silang mawawala. Nang dumating ang mapaminsalang panahon ng Dharma Decline, halos lahat ng nabubuhay na nilalang ay naharap sa tiyak na kamatayan. Iilan lamang, kabilang ang maalamat na selyadong eksperto na may biguti at si Qi Qingmo mismo, ang naging sapat na makapangyarihan upang maiselyo ang kanilang sarili at makaligtas sa sakunang iyon. Matapos ang 6 na oras ng matinding paglilipat ng enerhiya, sa wakas ay pinahinto ni Qi Qingmo ang proseso, napansin niyang halos maubos na ang qi at dugo ni Lin Zichen, kaya pinayuhan niya itong magpahinga sa araw upang maipagpatuloy nila ang proseso pagsapit ng gabi. Hindi naman niya balak kunin ang lakas ni Lin Zichen nang walang kapalit, inabot niya rito ang isang bote bilang kabayaran sa mga susunod na paglilipat ng enerhiya. Nang buksan ito ni Lin Zichen, nakita niyang yun din ang parehong tableta na ipinainom sa kanya kanina. Ipinaliwanag ni Qi Qingmo na ang mga yon ay mga maalamat na bloodbath pill. Sa sandaling inumin ang isa, mabilis nitong mapapabilis ang pagbawi ng qi at dugo ng gumagamit. Napakalaking tulong nito kapag sinusubukan niyang buksan ang kanyang mga acupoint o kapag nahaharap siya sa isang mabagsik na laban na buhay o kamatayan ang kapalit. Nang maitago niya ang mahalagang gantimpala, naisip ni Lin Zichen na mayroon siyang bihirang pagkakataong magtanong sa isang buhay na alamat. Tiningnan naman siya nito, kung ano ang kanyang tanong. Inilabas niya ang isang papel at ipinakita kay Qi Qingmo ang mga kakaibang simbolong matagal na niyang sinusubukang maintindihan. Pinagmasdan yun ni Qi Qingmo at inamin na hindi niya alam ang eksaktong kahulugan ng mga simbolo, ngunit natatandaan niyang nakita na niya ang kaparehong mga marka sa mga sinaunang guho noong kanyang panahon. Dahil dito, agad na napaisip si Lin Zichen, naalala niya ang misteryosong templong nasa ilalim ng dagat na nakita niya sa video recording ni Principal Mo. Kung may kaugnayan nga ang mga guhong yun sa panahon ni Qi Qingmo, maaaring naglalaman ng templong yun ng napakahalagang mga lihim. Dahil sa bagong natuklasan, mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan at nakiusap kay Qi Qingmo na manatiling gising ng kaunti pa habang kinukuha niya ang recording mula sa Research Institute. Ayaw namang maiwan ni Shen Xinghan kaya agad itong sumunod sa kanya. Nagmamadali naman si Lin Zichen habang iniisip niya na kailangan niyang kunin ang videotape para ipakita sa Pavilion Master. Ngunit nang makarating sila sa institusyon at biglang buksan ang pinto, natigilan silang pareho sa kanilang nakita. Naroon si Yuan na katatapos lamang maligo na wala pang damit. Dahil sa pagkabigla,
halos mapasigaw sina Lin Zichen at Shen Xinghan. Namumula sa hiya si Yuan habang pilit na inaayos ang sarili at tinatanong kung bakit sila dumating ng ganoong oras ng gabi. Ngunit para kay Lin Zichen, mas mahalaga ang recording, sumugod siya sa loob upang hanapin ang laptop na naglalaman ng video ng mga guho sa ilalim ng dagat. Nang makuha nila ang kailangan, mabilis silang umalis at nagpaalam ng nagmamadali, na iniwang litong-lito si Yuan sa nangyari. Pagbalik sa apartment, ipinakita ni Lin Zichen ang recording kay Chi Chingmo. Agad nitong nakilala ang templong nasa video bilang kapareho ng mga guhong binisita niya noong kanyang panahon. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na natagpuan ang mga guhong yun sa Double Sun Bay ngunit nawala na ang pasukan. Idinagdag pa niyang kahit bumalik si Director Liu makalipas ang ilang taon, hindi na niya muling nakita ang templo. Naalala ni Lin Zichen ang isa pang posibleng bakas kaya inutusan niya si Shen Xinghan na kunin ang pearl seashell bracelet na nailigtas noon ni Director Liu mula sa mga guho. Pagkahawak pa lamang ni Chi Chingmo sa Pulse Ares, agad niyang naramdaman ang napakasiksik na espiritual na enerhiya ng langit at lupa na nakapaloob dito, na pagtanto niyang maaari itong makatulong upang maibalik ang kanyang mga naubos na reserbang enerhiya. Tinanong niya si Lin Zichen kung maaari niyang itago ang Pulse Ares. Nakakita naman si Lin Zichen ng pagkakataong magkaroon ng napakalakas na kakampi kaya masaya niya itong ibinigay kay Chi Chingmo, sinabi pa niyang mas magiging kapaki-pakinabang ang kayamanang yun sa mga kamay nito. Tuwang-tuwa si Chi Chingmo sa kanilang kabutihang loob at tinawag silang mabubuting bata. Nangako siyang kapag nagtungo siya sa Origin Land upang maghanap ng paraan palabas, gagawin niya ang lahat upang makalakam ng mahalagang yaman para sa kanilang paglakas. Nagpasalamat sina Lin Zichen at Shen Xinghan, ngunit agad silang pinigilan ni Chi Chingmo. Ayon sa kanya, siya ang dapat magpasalamat dahil hindi lamang nila iniligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglilipat ng dugo at enerhiya. Binigyan pa nila siya ng napakahalagang espiritual na kayamanan sa oras na pinakakailangan niya ito. Pakiramdam niya ay muling nabuhayan siya ng lakas, kaya nagpasya siyang huwag ng magpahinga at agad na magtungo sa Double Sun Bay upang hanapin mismo ang maalamat na mga guho sa ilalim ng dagat. Sa isang kisap mata, naglaho siya na parang hangin. Tinanong ni Shen Xinghan si Lin Zichen kung naniniwala ba siyang mahahanap ng kanilang bagong pinuno ang mga nawawalang guho. Sumagot lamang si Lin Zichen na kailangan nilang hintayin ang kanyang pagbabalik upang malaman ang sagot. Pagkaraan ng ilang panahon, muling nagsanay ang grupo at nakatuon sa pagbubukas ng kanilang mga acupoint upang lalo pang lumakas. Ngunit naputol ang kanilang konsentrasyon nang pumasok si Ma Weiwei na may dalang kahon. Ipinaalam nito kay Director Liu na may dumating na pakete para sa kanya. Nagulat si Liu Chunwu na kinuha ang kahon at pabirong nagtanong kung may dati ba siyang kasintahan na nagpadala ng sorpresa. Ngunit biglang umaktibo ang kakayahan ni Lin Zichen na danger perception, agad niyang naramdaman ang napakalaking panganib na nasa harapan nila. Pasigaw na binalaan niya si Director Liu na ibagsak ang kahon, ngunit huli na ang lahat. Bago pa sila makakilos, sumabog mula sa loob nito ang nakakatakot na mga pulang baging na may matutulis na tinik, kasabay ng pagkalat ng nakamamatay na pulang lason sa buong silid. Napagtanto ni Lin Zichen na naipit sila sa isang bitag, sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, agad na kinumpirma ng kanyang sistema na nalalantad siya sa mataas na antas ng lason mula sa isang mutant na halaman, habang patuloy namang tumataas ang kanyang resistensya laban sa lason sa mismong sandaling yun. Ang misteryosong pakete ay isa palang nakamamatay na bitag, sa isang iglap, na puno ang buong silid ng makapal na pulang lasong ambon. Agad na sumigaw si Lin Zichen upang balaan ang lahat na pigilin ang kanilang paghinga at huwag malanghap ang nakamamatay na pollen. Ngunit napakabilis na kumalat ng lason, napagtanto ni Lin Zichen na kailangan niyang pigilan agad ang pinagmumulan nito. Itinuro niya ang mapanganib na mutant na halaman at agad na kinumpirma ng kanyang sistema na matagumpay nitong naimbak ang blood sacrifice flower sa kanyang bagong bukas na biological storage space, kaya hindi na ito makapaglalabas pa ng karagdagang lason. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, nang tingnan niya sina Shen Xinghan at Ma Weiwei na nakahandusay sa sahig. Napagtanto niyang mas mapanganib ang lason kaysa sa inaakala nila. Hindi lamang ito nipapasa sa paglanghap, kahit simpleng pagdikit lamang ng pollen sa balat ay sapat na upang ganap na maparalisa ang isang tao. Habang pilit nilalabanan ang epekto ng lason, galit na nagtanong si Yuan kung sino ang may lakas ng loob na magsagawa ng ganoong kaduwagan na pag-atake. Sa tabi niya, napadaing sa sakit si Liu Chunwu at sinabing ang paggamit ng mga mutant na halaman bilang sandata ay paboritong pamamaraan ng Taxil na plant god cult. Nababahala para sa kaligtasan ni Lin Zichen, desperadong nakiusap si Shen Xinghan na iwanan na lamang sila at tumakas. Ayon sa kanya,
Malinaw na si Lin Zichen ang tunay na target ng kulto at hindi niya dapat isugal ang kanyang buhay para protektahan ang iba. Ngunit hindi ugali ni Lin Zichen ang tumakbo palayo. Sa halip, lubusan niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na kapangyarihan at ginamit ang kanyang pinahusay na pandama upang siyasatin ang paligid at matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga kalaban. Tama ang kanyang hinala, isang pangkat ng mga kultista ang mabilis nang sumusugod sa loob ng campus upang kabkuban ng gusali at dakpin siya. Paglabas niya ng Research Institute, nakaramdam siya ng 7 napakalalakas na aura na mabilis na papalapit sa kanyang direksyon. Bago pa siya makapag-isip ng plano, isang napakalaking figura ang humarang sa kanyang daraanan. Ito ang ikawalong matanda ng Plant God Cult, may nakakatakot itong ngiti habang mapanuksong nagtatanong kung bakit napakabilis tumakbo ng isang estudyante sa loob ng paaralan. Sa halip na sumagot, agad na sinuntok ni Lin Zichen ang mukha nito. Ngunit madaling naiwasan ng matanda ang suntok, biglang nagbabala ang mga instinct ni Lin Zichen, na pagtanto niyang kaharap niya ang isang napakapanganib na eksperto sa rare rank. Pinuri ng ikawalong matanda ang kanyang mabilis na reaksyon at sinabing kahanga-hanga ang pag-atake niya nang walang pag-aatubili. Ngunit natapos agad ang papuring yun nang biglang sumabog mula sa lupa ang napakaraming matinik na baging at mahigpit na pumulupot sa kanyang mga kamay at paa. Sa pag-aakalang wala ng laban na si Lin Zichen, inutusan ng matanda ang 6 nitong nakamaskarang tauhan na salakayin ang Research Institute at dukutin ang mga naparalisang miyembro ng Heavenly Human Pavilion. Ngunit malaki ang kanilang pagkakamali, ginamit ni Lin Zichen ang kanyang biological trait na Lord of the Forest at agad niyang inagawang kontrol sa mismong mga halamang gumagapos sa kanya. Dahil sumunod na ang mga ito sa kanyang kagustuhan, madali siyang nakawala at mabilis na hinabol ang 6 na tauhan. Kinontrol niya ang napakalalaking matatalim na baging at ginamit ang mga ito nang may nakamamatay na katumpakan. Sa isang mabilis na pag-atake, tuluyan niyang pinabagsak ang buong pangkat. Nang makita ng ikawalong matanda na nabura ang kanyang strike team sa loob lamang ng ilang segundo, nagngit-ngit siya sa galit at pinakawalan ang kanyang napakalakas na biological pressure, hindi siya makapaniwala sa dami ng pambihirang kakayahan ni Lin Zichen, mula sa resistensya sa lason hanggang sa kakayahang kontrolin ang mga halaman. Bigla niyang pinakawalan ng napakalaking pulang enerhiya na sumira sa paligid, nabiyak ang lupa at lumipad sa ere ang mga bato at debris. Dahil sa napakabigat na pressure ng isang rare rank powerhouse, marahas na bumagsak si Lin Zichen sa lupa at hindi makagalaw, malamig na inutusan siya ng matanda na tumigil sa paglaban at sumuko na lamang. Labis na nahihirapan si Lin Zichen, dahil hindi siya makagalaw sa ilalim ng nakadudurog na presyon ng isang rare rank na powerhouse. Bagamat napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, hindi balak ni Lin Zichen na basta na lamang mamatay. Habang desperadong naghahanap ng paraan, napagtanto niyang ang kanyang Lord of the Forest trait ang magiging susi sa kanyang pagtakas, kung makokontrol niya ang malalalim na ugat sa ilalim ng lupa, makakagawa siya ng lagusan upang makatakas, upang bumili ng oras, tinanong niya ang matanda kung paano naging napakalakas ng isang taong hindi man lamang kilala ang pagkakakilanlan. Nahulog naman sa patibong ang matanda at buong pagmamalaking ipinakilala ang sarili bilang ikawalong matanda ng Plant God Cult, ipinagyabang pa nito na kayang magbigay ng kanilang kulto ng mga evolutionary resources na hindi man lamang kayang isipin ni Lin Zichen. Buong pagmamalaking sinabi nito na sa oras na sumapi si Lin Zichen sa kanilang kulto, mauunawaan niya kung gaano kalaking pagkakamali ang paglaban at pagtanggi sa kanila. Habang patuloy naman nagtanong si Lin Zichen habang lihim na kinokontrol ang mga ugat sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit hindi rin naman mangmang ang matanda, napansin nito ang kanyang taktika at sinabing walang saysay ang lahat ng ginagawa niya. Idinagdag pa nitong wala nang makapangyarihang tagapagtanggol sa lugar dahil nagtungo na ang mga ito sa Origin Land upang harapin ang pagsalakay ng mga halimaw, walang darating upang iligtas siya. Ngunit matatag na sumagot si Lin Zichen na hindi niya kailangan ng tulong ng iba upang iligtas ang sarili. Sa mismong sandaling yon, biglang sumabog ang lupa, isang napakalaking pader ng matinik na baging ang sumiklab paitaas at nagwasak sa semento, napaatras sa gulat ang ikawalong matanda sa gulat. Galit na galit dahil nakakatakas ang kanyang bihag, pasigaw na nagalit ang matanda habang si Lin Zichen ay mabilis na sumisid pababa sa malaking bitak sa lupa at dumulas sa pagitan ng mga higanteng ugat. Tumalon pababa ang matanda upang habulin siya, ngunit bigla itong napahinto sa kinatatayuan nito. Nang makapasok ito sa ilalim ng lupa, natulala siya. Ang buong ilalim ng lupa ay isa ng napakalawak na maze ng mga lagusan, wala siyang ideya kung saan nagtungo si Lin Zichen. Pagbalik niya sa ibabaw nang walang nahuli, hindi niya maiwasang isipin kung may dugo ba ng higanteng mutant na daga si Lin Zichen upang makagawa ng ganoong kalawak na network ng tunnel.
Nang mapagtantong walang silbi ang paghahabol, nagpasya siyang gumamit ng mas maruming paraan. Tumayo siya sa ibabaw ng hukay at sumigaw, sumuko siya kung ayaw niyang may masamang mangyari sa mga magulang niya sa residential district. Sa loob ng madilim na lagusan, nanigas si Lin Zichen. Nagngit-ngit siya sa galit, ang pinakakinatatakutan niyang mangyari ay nagkatotoo. Isinumpa niya si Deputy Governor Ye Yongsheng dahil ang mga pangako nitong seguridad ay naging isang malaking biro lamang. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Muli siyang lumabas sa ibabaw at sumuko. Napatawa ang ikawalong matanda at pinuri ang kanyang matalinong desisyon, sabay pangakong walang mangyayaring masama sa kanyang mga magulang. Bagamat sumuko siya, nagpasya si Lin Zichen na maghintay lamang ng panibagong pagkakataon upang makatakas, ngunit hindi na nagbigay ng pagkakataon ang matanda. Sa isang iglap, napakaraming matinik na baging ang sumugod at bumalat kay Lin Zichen, na pinupuluputan siya ng mahigpit, bago pa niya muling makontrol ang mga halaman, natuklasan niyang ang mga espesyal na tinik na yun ay nakaharang sa daloy ng kanyang chi at dugo. Napangiti ang matanda at inaming kahanga-hanga na ang isang batang nasa advanced tier pa lamang ay nagawang takasan ng isang rare rank powerhouse ng ganoon katagal. Subalit nang tila wala ng pag-asa ang lahat, isang maringal na figura ang dahan-daang bumaba mula sa kalangitan, lumilipad dito sa ere na parang isang diyosa, walang iba kundi si Chi Chingmo. Napuno ng pagkamangha si Lin Zichen, dapat sana ay naghahanap ito ng mga guho sa Double Sun Bay. Napatanong siya sa kanyang sarili kung natapos na ba nito ang paghahanap, o naramdaman lamang nito na nasa panganib siya, anuman ang dahilan, alam niyang tuluyan ng nabaligtad ang sitwasyon. Nawala ang ngiti ng ikawalong matanda at napalitan ito ng malamig na pawis, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang kakayahang lumipad at manatiling hindi natutuklasan ay tanda ng isang napakataas na antas ng eksperto. Hindi niya akalaing may ganoong kalakas na nilalang sa lalawigan na hindi niya kilala. Sa takot, sumigaw siya at tinanong ang pagkakakilanlan nito. Mula sa himpapawid, malamig siyang tumingin pababa at may paghamak na sinabi, na ang isang hamak na langgam na tulad niya ay walang karapatang malaman ang kanyang pangalan, pagkatapos ay dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, handang ipakita sa kultistang yun kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang kataas-taasang nilalang.